Gusto natin siya si Jesus for that amazing work. Ramadan na po tayo. May miss natin si si brother lang sa drums na. Iba kasi pag may drums din, no? Ayun, kamusta church? Okay ba? All is well? Ayun. Ganda kanina nung nung kanta, sabi, di ba, yung mga lilies, ginagalitan, yung sparrow, di ba, naalagaan, Jehovah Jireh, God is the provider. So, kung yung mga lilies nga, pati yung mga ibon, inaalagaan, paano ba kaya tayo mga anak niya? Yun ang mga anak, di ba? So, hindi niya talaga tayo nakabayaan. Nakita nyo kanina, yung pinaka-theme natin for this month is the breakthrough. Kira nyo, di ba? The breakthrough. So, in the Bible, there are multiple occasions na pinakita yung breakthrough. Isa sa mga example, yung splitting of the Red Sea. Isang magandang example yun, splitting of the Red Sea, isang breakthrough yun. And we also have multiple battles, yung mga wars ng mga Israelite against the enemies, may breakthrough din yun. And meron din tayong healing breakthrough. And isa sa mga pinaka-significant breakthrough na makikita natin is yung tearing of the veil. Na-torn yung veil, di ba? Another break na naman siya. So, that significant breakthrough na na-torn yung veil after Jesus Christ's death, nagkaroon tayo ng access kay Lord directly because of that tearing of the veil. So, unlike before, yung mga high priest lang ang may access sa Holy of Holies. Pero yun, dahil na-break na yung veil, binigyan na tayo ng access directly kay Jesus Christ. Amen? Amen. So, ang topic natin for today is actually breakthrough, but we are specifically concentrating sa, can we all read, church? Financial breakthrough. Financial breakthrough. Pwede mo natin lang saan? Financial breakthrough. Wala ba may gusto mong financial breakthrough dito? Ay, bawal. Wala talaga. Kasi nga maging maghirap na nga tayo. Financial breakthrough. Yan, financial breakthrough yun yung natin. So yung magiging topic natin for today, it's quite interesting. Marami tayong pwedeng makita mga perspective throughout the scripture. And before we begin, let us open up in prayer. Heavenly Father, thank you for today, Lord. Kasama-sama kami in your place, Lord, dito sa Grace Keeper. Thank you sa buhay na bawat sa patuloy na pagmamahal mo sa family mo to, Lord, and yung pag-aalaga mo, yung continuous blessing na talagang umaapaw. And also, we declare and we're about to receive your word, message of full grace, guide us with your wisdom, and fill us with your spirit, Lord. This we ask in your mighty name. And everybody will say, Amen. 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 Sa 2 Samuel, sa Book of Samuel, si David, kilala si King David, di ba? Yung kalaban ni Goliath. Amen. Kung kilala niyo. Amen. Amen. So si David, nung naging king siya, hindi siya kagad naging king of Israel. Naging king of Judah muna siya. So, kumbaga, yung Israel kasi, we know si Israel is 12 tribes. Pero yung Judah, dumating yung time, si Judah, yung tribe of Judah, umiwalay. Medyo siya, hindi siya totally united. So, si David, naging king muna siya ng Judah. And during that time, umano na. So, naging king siya in several years. And then later on, nag-gather na yung ibang tribes na nire-recognize na rin siya. So, from that point, ni-recognize siya doon, naging king na siya ng Israel. So, once na naging king na siya, yung mga Philistines, yung mga kalaban niya, na like sila Goliath, actually patay na si Goliath noon at that time. So, yung mga kalaban, Philistine, gusto siyang sinesearch siya, gusto siyang sumpuin. So, gusto siyang sumpuin. Then, nangyari, si David, na-pray. Of course, na-pray siya. Then, after ng prayer, sabi, siyempre, may guidance na ni Lord. Ang nangyari ngayon, siyempre, magkakaroon ng battle. Ito na nangyari. Can we all lead church? When could present?
He says, the Lord has broken through my enemies before me, like breakthrough of water. Therefore, he called the name of that place Baal Perazim. Una nalilito rin na bang basa dyan? Baal Perazim. Perazim. So, Baal Perazim. Alam niyo yung meaning ng Baal Perazim, church? So, word na Hebrew, Bible, the Lord of breakthroughs, or Master of breakthroughs. Yes. Word origin, Baal, meaning Lord or Master. And then Peretz, meaning breach or bursting forth. Grabe, no? So si David, yan, di ba? Pumunta siya dun sa Baal Perazim. Then, yun, tinalo niya yung enemy. And at that point, the Lord has broken through my enemies before me like breakthrough of water. Tingnan mo, church, notice nyo, si David, lagi niya ina-acknowledge, no? The Lord has broken through my enemies before me. The broken na ni Lord, yung enemy niya, bago pa siya. Grabe, no? Parang splitting of the Red Sea, di ba? Di naman sila tumawid ng may dagat pa. Si Lord ang unang, di ba? Si Lord talaga ang nauna, then i-break through, then tatawid yung human, o tayo, as human. So therefore, he called the name of that place Baal Perazim. Alam mo yung, may significance kasi yung Baal Perazim, kasi ang sabi, tinawag yung Baal Perazim yung place. So yung place na yun, parang ina-acknowledge niya yung divine intervention ni Lord doon sa nangyari yun, sa place na yun, naging divine intervention, and of course, symbolic place talaga siya. So, yan yung breakthrough, di ba? Breakthrough tayo ngayon. So, may idea na tayo on what breakthrough is. Move naman tayo sa story sa Genesis 26, verse 1. Church verse, gusto nyo manotice ha? There was famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac, di ba, si Isaac yan ni Abraham went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. So, yung verse 2 to 11, kukwento ko nila kasi medyo mahaba. So, isa-summarize ko. So, ang nangyari doon, syempre, inutusan siya ni Lord si Isaac. Huwag ka pumunta ng Egypt, punta ka lang sa lugar, may instruction si Lord. Punta ka lang sa instruction sa land kung saan kita papupuntahin. So, doon siya pumunta. Then, isa sa mga scenario doon, syempre na-meet niya si King Abimelech. Si King Abimelech, syempre nag-meet sila. Paraphrase na lang to Nag-meet sila, and then, si Isaac, meron siyang asawa, pangalan, si Rebecca. Si Rebecca, alam mo yung ginawa ni Isaac nung nakita niya si King Abimelech? Pinakilala niya si Rebecca as kapatid. Familiar ba? Familiar yung story? Di ba may familiar na story tayo kay Abraham? Ganun din yung ginawa niya. Di ba? Pinakilala niya yung asawa niya si Sarah, Abraham yung Sarah, pinakilala niya sister din niya. Yung ginawa pa nga niya twice eh. So alam mo, during that point, nagsinungaling si Isaac sa hari. Instead na, alam naman natin pag nagsinungaling tayo sa hari, there's a potential na yung death penalty for lying to a king. Alam mo ginawa? Hindi nagkaroon ng death penalty kay Isaac. Instead, pumasok din yung grace. Yung grace kay Abraham na apply din kay Isaac. Galing eh. Nung nabasa ko siya wala pang law nun, di ba? So yung grace talaga na-apply din. Yung hindi niya deserve, di ba? Deserve niya talaga yung death eh. Pero hindi niya nakuha yun. Kasi yung grace, applicable din at that moment. So ganun na nangyari. Ito na. Isaac sold in that land and reaped in the same year 100-fold. Church, pag alam niyo ba yung famine? Ang famine, it's an extreme, severe hunger. Parang yan eh, shortage of food na malaki yung effect. Effect niya talagang massive. And it takes a very long time. Marami siyang causes. Pwede yung natural disasters, yung drought, pero din dahil sa mga gera, then tumatagal, nagkakaroon ng famine. Pero church, manonotice nyo, no? During famine, ang ginawa ni Isaac, nag-sowed. During famine, then,
reap in the same year 100-fold. Siyempre, pag nabasa naman, nagtataka na naman ako. Siyempre, maintindihan ko, church. Do you wonder, di ba, maintindihan ko eh, pag nagtanim tayo sa fertile soil, healthy environment, pwede mag-100-fold eh, no? Pero dito, church, no, during a famine in the land, nag-sowed siya, and nag-reap ng 100-fold. Kasi nga si Jehovah Jireh, di ba? Provider. Kasi pagpapasok talaga, no, pag i-appreciate talaga natin yung ano nilo, na yung during the famine lang, kasi pag i-equate natin siya in this modern world, economic crisis, may mga pandemic, di ba? May mga natural disasters, earthquake, bagyo, yan. Pero, during those moments of disaster, yung mga trials, obstacles, nagbe-breakthrough lagi si God of the Bible. Yeah. Pero church, gusto rin i-notice, church, Isaac sowed. Nagtanim. Di ba? Nagtanim si Isaac, ah. And of course, ma-notice nyo, sowed in that land. Ito naman, the Lord bless him. Church, ito naman ang notice ko. Nung bless ni Lord, si Isaac, dito na pumasok yun, man began to prosper and continued prospering and became very prosperous. Grabe, no? Sobrang hinahilag ni Lord yung yung pagiging prosperous ng anak niya. Grabe, oh. Diba? Kaya tayo as mga grace believers, di ba, we are already blessed? Kaya tayo bibigay because we are already blessed. We're not giving in order to be blessed, we are already blessed. So imagine your church. The Lord blessed him, and man began to prosper. Church, there is a beginning, ha? Yung prosperity, may simula eh. Diba? Pero kung ino-notice nyo, church, no? Yung first sentence, na-reap niya eh, dinescribe na 100-fold. Diba? Ano na siya eh, mausbong na. But, yung blessing actually, medyo binanggit dito to eh. Pero yung tunay na prosperity, hindi naka-attach sa yung sa 100-fold na ano niya, na-gather, di ba? Yung blessedness ng galing kay Lord, and then yung prosperity actually galing kay Lord. Hindi dun sa physical na nakikita. So yung blessedness, nung na-bless siya, then dun, start na talaga yung prosperity, continued prospering, and became very prosperous. Church, sa atin, mga grace believers, victorious na tayo, di ba? We always declare na victorious na tayo. And right now, we declare then, church, when it comes to finances, we're breaking through them. Di ba? May mga trials namin sa mga finances talaga, and we're breaking through it in Jesus' name. Hindi to personal effort, it's God's guidance. So right now, continue prospering, and became prosperous, for he had possession of that. For he had possession of flocks and possession of the herbs, and great number of servants. Yan. Yeah. Church, pag nagiging prosperous tayo, as mga believers, darating talaga enemies and envy. Normal yun, church. So, of course, guided naman tayo ni Lord. Amen? Amen. Guided naman tayo ni Lord. So dyan, na-stopin na natin isang scenario ng pagiging prosperous. Diba? Pero church, isa sa mga na-notice ko rin, kasi nga, nagbigay din ng instruction si Lord na mag-stay si Isaac sa land kung saan. Ito yung will ni Lord eh. Will ni Lord na mag-stay ka sa certain place. And nandun yung nandun talaga yung fullness ng day of blessing. Kung sinusunod mo yung will niya. So, another one na gusto ko rin i-share, ito magandang example. Kasi merong story din sa Bible of a certain woman, na yung oil and jar. Kwento ko sa inyo, church, ha? A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, "Your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my two sons in his place." So Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in this house?" Church, gusto mo na pakita. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out.
Can we all be church? The certain woman of the wife of the sons of the prophets cried out. Church, yung propeta, yung mga anak, asawa ng anak ng propeta, di ba? Yung sa doon, nag-cried out. Your servant, my husband is dead. So, namatay niya ang asawa niya. And you know that your servant feared the Lord. Church, imagine church, tayo to. We're serving the Lord. Halos lahat man dito nag-serve na kayo. Di ba? So, dumating yung time na namatay yung asawa na nag-serve kay Lord. And the creditor is coming, church, meron siyang loan. Di ba? May creditor eh. And my 2 sons yan. Instead, he's coming to take my 2 sons to be his slave. Church. Minsan, di ba, may mga debts tayo, DEBTS, di ba, mga pagkakautang ka sa earth, di ba, may mga loans. Ganyan nangyari. Siyempre, may mga financial challenges to si woman. So, ang sabi ni Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Yan lang meron siya, church. Maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Then he said, "Go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors. Empty vessels, do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it all those vessels and set aside for the food." The church, may utang yung babae ng church, ha? So, ang ginawa ngayon, si Elisha, the prophet, anong pwede kong may tulong? So, yan yung ginawa ni Elisha ngayon. Ano ka? Yan lang siya, yung jar of oil. Sinabi ba, yung jar of oil na may laman, then he said, "Go, magbaro ka ng maraming vessel." At saan? From all your neighbors. Empty vessels. Do not gather just a few. Huwag lang daw konti. Kaya marami. So, ang mangyayari doon, when you have come in, you shall shut down the door. Yan. These are the next instruction. Church, when you come to church, kung nagpa-pray tayo, pray talaga kayo ng intently with the Lord, magkaroon talaga ng intense relationship. Kasi from there, maririnig nyo talaga ng will ni Lord for your life. So, pag meron talagang gano'n, syempre yun, maintindihan niya na ang instruction ni Lord is mag-gather ng mga vessel. And ginawa ni woman yun, ginawa ni certain woman. So, anong nangyari? Church, can we all read? She ran from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel." So the oil ceased. Then she came out of the man of God. And he said, "Go sell the oil and bring it, and you and your sons eat on the rest." Church, the word of the Lord na-release na. And tinake ni certain woman yung word na yun and believed it. And ang ginawa niya kasi, may instruction and she obeyed. Nag-obeyed siya sa word eh. And imagine niyo church, kung si woman, inutusan siya na mag-gather, di ba? Pero hindi niya ginawa yun. Ano nangyari? Di ba? Wala lang, yun lang din yung certain jar niya kasi hindi niya ginawa. But the word has been released and she followed, she obeyed. Ano nangyari? Miraculous, di ba? Ano yung expansion ng there's an increase ng blessing. Kasi nga, nag-follow din kasi siya. We're on church, lahat tayo blessed na. But hindi din tayo piniprevent ni Lord na mag-increase. Kaya nga we're glory to glory eh. Glory to glory tayo church. Huwag tayong, na masyadong nagiging stagnant. We are made for greater purpose. Meron tayong greater purpose, church. Amen? Ayan. Then she came. Ito ang naging limit niya. There is not another vessel. Ubusan na church eh. Sobrang dami. So, nawala na ng vessel, so the oil ceased. Di ba?
Doon na tumigil. Imagine mo kung marami pa siyang ginather nun, pumunta pa siya sa ibang lugar, no? Yung ang dami niyang, ang dami niyang resources na magagamit. Then she came and told the man of God, and she said, go sell the oil, church. Ito naman. Minsan, financially, talagang meron tayong challenges. Kahit sino, walang exempt sa mundo na walang financial troubles. Imposible. Alam sila talaga pinangamat pang trillionaire, di ba? Pero at the same time, minsan, yung mga trillionaires, billionaires, meron din sila mga problema. Kasi billion din sila loss nila eh. Trillions, billions, at saka din sa ulo nila. Wala rin minsan yung kayamanan, o minsan wala rin yung peace eh. Di ba? Kahit napakayaman mo, pero wala yung peace, mahirap. Pero imagine mo na marites siya na. Nalaman ko tuloy, na ganun pala minsan yung scenario na. Although talaga naman, minsan yung mga challenges, pag sobrang yaman din naman, di ba? Nalalaman natin may mga nag-drugs, di ba? Dahil nga sobrang wealthy mo na eh. Kung yung mga trip mo na lang sa buhay, di ba? Kung nalululong ka sa droga, kung anong bisyo, sugal, then, yun, gano'n nangyayari. Dahil nga, nangyayari kasi yung wealth, yung finances, unti-unti silang tinake away from the Lord. Yun yung nagiging problema. Di ba? Pero being rich, church, hindi masama maging rich. Yun nga yung bilhin, di ba? Sabi nga, for though he was rich, became poor, so that we, through his poverty, might become rich. Kasama yung binayaran ni Lord sa cross. Amen? Amen. Amen. Yan. Ito ba, church? So, ngayon, nagigipit siya, church. Nagigipit si certain woman. Imagine nyo, pwede naman siya bigyan ng ginto o pera. Di ba? Minsan kasi ang blessing in a different form. Ang binigay sa kanya, more oil. Di ba? Ang ginawa, sige, she came and told the man yan, go sell, naging saleswoman siya. Sabi, magbenta ka, di ba? Hindi, pwede naman, Lord, pwede. Ito yung minsan na-challenge ako minsan eh. Minsan, kala natin na pray lang, pray. Di ba? Ang ganda na lang ba? Di ba? Pansinin niyo, church, si Isa, nag-sow, nagtanim eh. Pwede naman di siya magtanim, Lord, kung mahal mo ako, ikaw na bahala, ikaw na rin magtanim. Di ba? Pwede niya gawin yun, pero hindi eh. Kasi, in a certain way, we as human beings, meron tayong participation kasi binigyan tayo ng ability ni Lord to move. Di ba? To move, to take care of us, to love others, may action. Kailangan natin mag-act, it doesn't mean na pag nag-act tayo, the credit will be ours. Kaya pag nag-act tayo, i-credit pa rin natin lahat kay Lord. Kasi tayo magiging channel of blessing, di ba? Tayo mga channel of blessing, di ba? Kine-claim natin channel of blessing, pero pine-prevent natin yung pagiging channel of blessing because either fear, di ba? Ayaw mo lang talagang gawin, di ba? So yun yung ang kailangan talaga. Kaya sabi, faith without works is dead. Ayun, so, sabi mo, maging magbenta ka and pay up yan. Imagine mo, go sell the oil and pay your debt. So doon, no? And you and your sons live on the rest. In that method, yung blessing is totally different. Hindi siya in a money form. Meron siyang participation in a way na magbebenta siya. Pero doon, mag-gather na and mababayaran niya yung utang and at the same time, live on the rest. Amen? Amen. Huwag na tayo with Jesus Christ. Kasi at the end of the day, it's all about Jesus. Pero ano ba sabi ni Jesus? Can we all read, church? Seeking and you will find it. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Jesus Christ ang sabi niya, ask, and it will be given to you, seek, and you will find, knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and for him who knocks it will be open. Church, most of the time, na-stop tayo sa ask and seek. Pansin niyo, church, ha? Ang asking, pwede tayo mag-ask in a stationary position eh. O, diba? Pwede ba pabukas yung dito? O, diba? Pwede, asking lang yun, or praying, diba? In a prayer form. Or, yung ito man, seeking, pwede rin akong in a stationary form. Diba? Nasaan yung Nasaan yung bote? O, yun, diba? Stationary form. Pero, church, pag sinabing na, ako na mismo magnanak, kailangan mo mag-act. Doon yun yung nagiging
barrier na minsan na nami-misunderstood or nami-misinterpret siguro ang scripture. Kasi nakakalimutan nila yung nga, which is the action. Di ba? We are grace believers. We believe in grace, in the goodness of the Lord, di ba? Na magmahalan sa kapwa. Imagine mo, grace believers, but at the end of the day, you don't love your fellow brothers, di ba? You don't forgive, you don't reconcile, di ba? Pero hanggang vocal lang. Hanggang doon na lang tayo, di ba? Hanggang asking, pero no acting. Kaya nga, living out yung pagiging full grace believers. So we need to act, mag-act. Amen? Make sense ba, church? Amen. So yan. And it will be open, you know. For everyone who has received and who seeks finds and to him who knocks, it will be open, church. It will be open talaga, church. Pero siyempre, may mga doors na probably hindi open sa atin kasi nga, hindi natin linet yun, di ba? At the end of the day, yung will ni Lord, yung wisdom niya, ang mag-guide sa atin kung saan talaga dapat tayo. So, ito na. I will move on to something interesting. Church, another graph. Ano na ito revelation na nakita ko sa buhay ko. And tingnan nyo kung pwede rin ma-apply sa buhay ko. Diba? Timeline. Right now, we're still alive, di ba? Timeline. Ito yung mga door. Knocking door niya yung pinag-usapan natin eh. Di ba? Knocking door. So, yung mga mahilig rumakit dyan, yung mga mahilig, di ba? Mag-trade. May mga apply tayo ngayong kakaibang lesson na applicable in this world. Knocking, mga nag-venture sa mga negosyo, yan. Minsan, church, when we knock, pag naging red, lugi. Diba? Hindi nag-succeed. Church, ganyan ha? Ito ang buhay. Siyempre, pag nag-start ka ng business, una, nalugi, o yan, nakakuli, di ba? We tried. Then next is, nalugi ka na naman, church. Next venture mo, nag-knock ulit ng door, nalugi ka na naman, pero ito, boom. Di ba? Nag-growth tayo ngayon. Actually, ito yung concept ng trading. Pero nakita ko lang siya na yung pag-apply mo sa buhay, kasi yung mga business people, they keep on trying din eh. Kasi hindi yan kagad lahat successful. Yung business kasi, hindi yan straight line. Ang daming ganun yan. Ang daming hurdles along the way. So yan, naging successful yung fourth venture niya. Fifth, sixth, negative. Then yung fifth venture, ay yung seventh, nag-succeed na naman. Yung eighth venture yung business, talo na naman. Then seven, ay yung ninth. Yung church. Ganyan ang trading. Pag kinalculate natin ngayon, church, stock market trading, yung mga business venture, ganyan ang nangyayari. Ito ngayon, para na maintindihan natin lahat, kaya pag ganyan yung sa mga, actually, in-invite ko talaga ng mga tao na mag-invest, either mag-invest or mag-create ng multiple streams of income. Kasi at the end of the day, mag-glorify naman natin si Lord. Yung wisdom na binibigay sa atin ni Lord, i-apply natin habang buhay tayo, di ba? Actually, natutuwa ako sa mga taong lumalakit. Di ba? Kasi they are creating multiple streams of income. Hindi naman to attributed sa kanya-kanyang effort lang eh, na sila yung mag-trade. Hindi. Wisdom ni Lord din na mag-guide sila na mag-produce. Yan. And imagine church, ito yung nangyayari, 3%, 3%, 3%, 3%. Tawag naman dito, risk management. I-manage mo yung risk ng negosyo. Kunyari, kung may certain level ka lang na pwedeng matalo. Di ba kasi pag natatalo ka na, kailangan i-cut mo na eh. Huwag kami magpatalo ka na mas marami. Ganun yung risk management na tinatawag. Then, pag church, pag total na nito, 10, 13, 10. 33, di ba? Ito, 3 times 7. 21. 12% gain. Yan ang stock market trading. Ano ang stock market trading? Yun. Di ba, church, napakasimple. Actually, ang dami. Gusto ko talaga i-share ko eh. Kasi nagtataka talaga ang mga tao, pwede mo tayo mag-invest sa stock market. Kasi ang bangko, di ba, pag ang bangko, mga 7% annual. Pero yun nga, yung wisdom ni Lord, lahat to church, wisdom ni Lord yan.
Hindi yan from human wisdom lang. Pero yun nga, it's a matter of discovery. Kaya yung mga tao, pag nag-invest, si Bangko 7% annually, ang tao 12% kaya. Pag properly, waste management, trusting the Lord, knocking door, kasi inalak mo talaga eh. Pag nanak ka, taking opportunity kung magano o hindi. Pag without knocking, yun yung nagiging problema. Kasi nga yun yung nagiging issue, kala talaga ng mga tao, just by praying without doing anything, di ba? Lahat magbabago, hindi. Yun yung, pag without knocking church, yun yung magiging primary challenges natin. So yeah. People with goals succeed because they know where they are going. Church, I strongly encourage everyone na mag-build tayo ng goal in your life, di ba? Na especially, una sa lahat, ang sabi, seek first the kingdom of God, di ba? Yung pa lang eh, pwede mo na i-goal siya eh. Di ba? Pag naging seek first the kingdom of God and His righteousness, siya yung top priority mo, meron ka ng goal. Di ba? Then yung whatever, yung mga, kasi magkakaroon ka ng blueprint eh. Pag wala kang goal kasi, ano ka, scattered. Yun lang yung ano mo, mabuhay lang, mag-enjoy, kumain, then dumating yung end of the time, dumating yung end of time. Pero yun nga, ito ngayon, if we have a clear goal, regardless kung relationship, finances, business, di ba, spiritual, of course tayo lahat, meron tayong goal, lalo na, I pray na lahat tayo, ang goal natin is to expand the kingdom of the Lord. Di ba? Kasi kung talaga nandun yun, we will do everything in our power, which is vested na binigay sa atin ni Lord, pagtutulungan natin lahat na mag-expand yung kingdom ni Lord. Kung talaga yun yung goal natin, ha? So, syempre, as a one big family, if we have one goal to expand His kingdom, mas gagaan yung effort pa. And of course, goal setting talaga, church. Magkaroon kayong goals sa finances, syempre mga goals natin, magkaroon ng financial freedom. So, may goal na kayong gano'n, financial freedom. Blueprint naman, ask, Lord, ano yung mga kailangan mong gawin para ma-achieve tong financial freedom na to? Syempre, seek answers. Kaya mo si Lord na mag-navigate sa atin kung paano ma-achieve yun. Kasi pag di mo, church, kasi kung lahat tayo financially, na-achieve na natin yung financial breakthrough, wala na tayong ibang iisipin kundi serve na lang si Lord. Kasi yung finances, di na natin iisipin eh. Di ba? Serve na lang tayo ng serve. Ano ba, paano natin tulungan na, paano tayo ng simbahan dyan, church. Meron nakita, ang sabi, how much money is too much money? Yan, may nagtanong, how much money is too much money? Gano'n ba karaming pera na yung sobra-sobra na? Pwede na siya maging sobra pag pinapalitan na natin ng pagtitiwala natin kay Lord. Ninawawala na yung trust kay Lord. Yun na yun, sobra na yun. Kasi unti-unti na nagiging wealth, yung finances, nagiging nakakonsentrate na tayo sa money. Diba? We cannot serve two gods na. Diba? Either serve money or God, diba? So, pag sobra na yung pera, nawawala na yung trust kay Lord. Yun yung sobra na, pag nawawala na yung trust kay Lord. So, while we're trusting the Lord, walang masamang maging prosperous. Church, naintindihan natin, meron din be contented. Pero pag meron din tayong goal, na ito yung goal natin to expand His kingdom, tinataas natin yung level natin eh. Di ba? Church, ang sarap mag-serve kay Lord na hindi na natin iniisip yung finances, di ba? Well, actually, minsan, tayo was really blessed, lalo na nandito sa abroad. There are people who, di ba, nakikita sa Africa, di ba, mga sa desert lang. Pero tayo, we're given the opportunity na mag-work dito sa abroad with the aircon, di ba, aircon tayo, ganda yung mga tinutulugan natin, and we enjoy the basic entertainments of life. So, wag din dapat tao. Kumaga, we can aim for more. We aim for more, but in the purpose of impacting the world. Diba? I-spread natin yung goodness nila. Amen? So, ito naman. Yung mga special points. Can we all be church?
Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Church, si Lord ang nagbibigay ng ability to produce wealth sa atin. So lahat ng mga actions natin dito, yung mga karoon tayo ng salaries, di ba? May mga raras natin, lahat yun si Lord ang nagbigay ng ability na yun. So kung naalala niyo church, yung parable of the talents, merong binigyan ng 5 talents, merong 2 talents, merong 1 talent for gold. They were given according to their ability. Diba? So imagine yung church, anong sinabi doon sa binigyan ng 1 gold ng talent? Dahil tinago niya sa ilalim ng lupa. Wicked, lazy, diba? Wicked and lazy. Pero yung unang dalawa, yung 5 tsaka 2, na in-invest nila yung fund na nag-multiply, doon natuwa si Lord. So, yung ability na yun, church, coming from the Lord. So, church, meron tayong ability, don't forget about it. Invest in 7 ventures. Yes, di ba sinabi? Invest in 7 ventures. Pero yes, in 8. So, meaning, diversification, church. Nasa Bible talaga, nung inano ko siya, may Bible naman ako. Kaya sabi, parang mag-create ka ng multiple streams of income kasi na-invest in 7 ventures. Kung meron ka na-invest, kung kaya mo pa, yes, in 8. Kumbaga, yun yung mga negosyante. Iba kasi yung talagang view ng mga negosyante, business people, iba yung principles nila when it comes to looking at money. They look at money as a slave. Diba? Money, hindi tayo magpapaslave sa money. The money will become our slave. Slave natin siya mag-ooperate. Kaya nga mga passive income, diba? Yung money, siya nag-ooperate and then the money will give us income. Ang hindi tayo tatrabaho, passive income. Isa-slave natin siya. And then tayo, we serve the Lord as sons and daughters. Diba? We serve the Lord. Amen? Amen. Amen. Yeah, you do not know what disaster may come upon the land. So many things, so many uncertainties sa buhay. Di rin natin alam kung yung negosyo ay mag-proceed, di ba? Even sa trading, sa mga stock market trading, di natin alam lahat ng mga Kaya pag may mga narinig akong, alam nila, lalaki yan. Alam mo na agad. Ano siya? Scam. Kasi random eh. When it comes to trading, stock market trading, crypto, everything is random. Kasi walang may alam kung paano gagalaw ang stock market. Random siya. Kahit anong dig ko, kasi may kasi ako magbasa ng libro, nag-dig ko siya, random. Meaning, si Lord lang talaga may alam. Randomness, pero at the end of the day, si Lord lang may alam kung magsasucceed ang isang bagay. And then lastly, for though the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. Church, though the righteous fall 7 times, they rise again. Church, siguro minsan tayo naka-fall. Naka-fall tayo sa spiritual, di ba? Sa finances. Pero I'm sure si Lord, magkaroon tayo breakthrough when it comes to financial breakthrough. We will rise again. Kasi gaya ng lilies, gaya ng mga birds, pinaprovide naman ni Lord eh. Siya yung ating Jehovah Jireh. Amen? Amen. Yun. Nabusog ba, church? Amen. Parang hindi nabusog. Eh, hindi nabusog? Wala. So yun. So medyo, ang concentration natin is financial breakthroughs. Kasi nga, marami tayong breakthroughs this month na i-discuss. So, ayun. And of course, before tayo mag-proceed further, so we welcome si Bro siya. Nasa labas. And then hello Jen. Si Jen yan, ka-company earning. Same company sila. Friends namin. So welcome. And of course, welcome sa Grace Keeper. Ating munting tahanan. Lagi nang open dito. Ayun. So, pag-pray lang natin. Let's stretch out our hand to Sis Jen. And kay Bro siya na rin.
Heavenly Father, we'd like to thank you sa buhay nila, Lord. Everything has a purpose. And we know na yung pagdadala sa kanila dito, Lord, yung magandang plano ka sa buhay nila. And of course, for the entire body. We declare yung blessings and yung grace sa buhay nila and continuously loving them, Lord. I know mahal naman mo sila and just guide them, Lord, kung saan man ang dapat nilang puntahan sa kanilang life. Guide them, navigate their life, Lord, leading leader with your Holy Spirit. In this we ask in your mighty name. Amen.